Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sinabi po rito ni Ginoong Robert Kiyosaki ay ang buwan na January hanggang March daw po ay ang Bitcoin golden window, or ibig pong sabihin ay pagkakataon daw po ang mga ito bago tuluyang sumabog ang presyo ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay ang kilalang financial guru at may akda or author ng Rich Dad Poor Dad na si Robert Kiyosaki ay nagbigay ng mga patanaw sa malalaking oportunidad sa pamumuhunan or pag-i-invest dito kay Bitcoin sa maagang bahagi ng taong 2024. Sa isang kamakailang post ay hinimok ni Ginoong Robert Kiyosaki ang publiko na mamuhunan or mag-invest sa na masusing bantayan ang Bitcoin, lalo na sa konteksto ng mabilis na papalapit na halving nito. Inirekomenda niya na masusing obserbahan ang unang crypto sa mga buwan na papunta sa inaasahang halving nito sa April 2024. Ayan po yung aktual na sinabi rito ni Ginoong Robert Kiyosaki. Sabi niya, a Bitcoin halving is fast approaching. Please pay attention to Bitcoin halving gold and silver in January, February, and March. Yan po ang rekomendasyon ni Ginoong Robert Kiyosaki. Ibig pong sabihin niya po rito ay ang halving ng Bitcoin ay mabilis na papalapit. Yan, mangyayaring bigyang pansin ang halving ng Bitcoin, ginto at pilak ngayong January, February at March. Kaya yan po yung kanyang mga sinabi rito. Kaya ito po yung aktual na tweet ni Ginoong Robert Kiyosaki. Ayan. At sa madaling salita ay si Robert Kiyosaki, siya po ang author po ulit ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad, ay nagpahiwatig ng mga oportunidad sa pag-i-invest dito kay Bitcoin sa maagang taong 2024. Inirekomenda niya na bantayan ang Bitcoin lalo na ang nalalapit na halving nito at ang mga halaga ng ginto at silver or gold at silver sa unang 3 buwan ng taon. Ayan, ito naman po tayo sa sunod kung saan ay why pay attention to Bitcoin halving. Ayan, bakit nga ba natin kailangang tutukan ang Bitcoin halving? Ayan, sa kasaysayan ang mga halving or Bitcoin halving ay palaging nagiging pundasyon para kay Bitcoin na maabot ang hindi pa nararanasang pinakamataas na halaga. Ang pangyayaring ito na minarkahan ng pagbaba ng mga pabuya ng Bitcoin at ang sumusunod na kakulangan nito sa sirkulasyon ay madalas na nagiging positibong catalyst kay Bitcoin at sa mas malawak na crypto market. Halimbawa, ang ikatlo at pinakabagong Bitcoin halving ay naganap noong May 2020 kung saan ang token ay nagpalitan po sa pagitan ng $8,000 at $9,000. Kasunod nito, ang Bitcoin ay sinimulang magtungo po sa isang paitaas na trend na nagsimula noong October 2020. Ang pag-angat na ito ay nagtapos sa asset na umaabot sa range na presyong $58,000 isang taon lamang pagkatapos ng kaganapan ng halving. Ayan yung pinakitang chart po rito. Yan ang payo ni Kiyosaki or Ginoong Robert Kiyosaki na masusing bantayan ang Bitcoin sa January, February at March ay nagpapahiwatig na ang panahong ito ay maaring magbigay ng magandang punto ng pagpasok para sa potensyal na nakikitang mga oportunidad sa mga susunod na buwan. Bukod dito, ang eksperto sa pinansyal ay matagal nang nagtataguyod sa Bitcoin bilang protection laban sa mga risk na dulot ng tinatawag pong government-induced dangers tulad po ng hyperinflation.
Sa madaling salita, ang Bitcoin halving ay nagbibigay daan para sa Bitcoin na maabot ang mga hindi pa nararanasang pinakamataas na halaga. Ang payo ni Ginoong Robert Kiyosaki na bantayan ang Bitcoin sa unang 3 buwan ng taon ay nagpapahiwatig po ito na ito ay maaring maging magandang punto ng pagpasok or entry para sa mga oportunidad na gustong mag-invest. Ang Bitcoin rin ay itinuturing na proteksyon laban sa mga risk na dulot ng government-induced dangers tulad po ng hyperinflation. At ayan, current Bitcoin price trend. Nagsimula ang Bitcoin sa isang pre-halving noong October na pangunahing pinapatakbo ng mga haka-haka tungkol sa Bitcoin Spot ETF na sinusuportahan ng US. Subalit, bumaba ang market sentiment matapos ang isang ulat na itinuturing po na FUD. Yan, yung hindi po nakakaalam sa meaning ng FUD ay Fear, Uncertainty, and Doubt. At ito ay nagpapahiwatig na maaring tanggihan daw ng regulator ng US ang lahat ng mga application ng spot Bitcoin ETF ngayong buwan na ito. Dahil dito, nakaranas ang Bitcoin ng malaking pagbaba. Ito ay nagdulot ng mas malawak na pagbaba sa market kung saan karamihan sa mga cryptocurrency ay nag-trade sa pula simula nitong nakalipas na araw. Sa kabila ng maikling panahong pagbabago na ito, nakakita ang Bitcoin ng kahangahangang pagtaas na 155.24% sa nakaraang 52 linggo. Ang mga eksperto na umaasa sa kaalamang insider ay nananatiling magaganap ang pag-endorso ng Bitcoin Spot ETF ngayong buwan. Sa oras na nailabas ang balita na ito, ang Bitcoin po ay nagtitrade sa presyong $43,324. Isang price level na napatunayang mahirap lampasan sa nakaraang 30 araw. Ayan, sa madaling salita, ang Bitcoin ay nagkaroon ng pre-halving run dahil sa mga haka-haka tungkol sa Bitcoin Spot ETF. Ngunit bumaba ang market dahil sa ulat na maaring tanggihan ng US regulator ang mga panukala or application ng Bitcoin Spot ETF. Dahil dito bumaba ang halaga ng Bitcoin at nagdulot ito ng pagbaba ng market. Sa kabila nito ay tumaas ang halaga ng Bitcoin ng 155.24% sa nakaraang taon. Sa kasalukuyan, ang halaga ng Bitcoin ay naglalaro po sa presyong 43,324%. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.